Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang kaguluhan sa West Asia ay patuloy pa rin at habang nagtatagal ay mas lalo pang umiinit at lumalawak ang tensyon. Dahil na din dito ay malaki ang tsansa ng Amerika ay mag-full drone na din sa giyera na nangangahulugang magiging isa na din sila sa mga main player sa nangyayari ngayong kaguluhan sa rehiyon. Ang kaguluhan sa West Asia ay bunsod pa din ng kasalukuyang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas na nasa mahigit 100 araw na ang nakakalipas. Ang Amerika na kilalang kaalyado ng Israel ay palagi lamang nakaalalay upang suportahan ang Israel sa kanilang mga ginagawang pag-atake. Kumbaga ay palagi lamang silang nasa likuran ng Israel para tumulong. Kung noong mga nakaraang buwan, ang Amerika ay hindi nagpapakita ng mga senyales na makikipagduelo sila ng personal gamit ang kanilang sariling puwersa sa mga nagiging kalaban ng Israel, sinabi nila noon na hindi sila makikialam sa away na ito pero handa nilang suportahan ng Israel hanggang sa dulo. Pero tila sa ngayon ay mag-iiba na ang ihip ng hangin para sa Estados Unidos dahil sa mga susunod na araw ay maaaring maging isa na sila sa mga main player ng bakbakan. Dahil sa pagkadamay ng kanilang puwersa at pagkasawi ng ilan sa kanilang mga sundalo. Ilang beses na din kasi na binalaan ng Amerika ang Houthi na kilalang suportado ng Iran na tigilan na ang panggugulo sa Red Sea kung hindi ay matitikman nila ang kanilang hinahanap na gulo. Sa kabila ng pakiusap ng Amerika sa Houthi ay tila hindi natinag ang mga ito at patuloy pa din sa kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea. Isa din ito sa dahilan kung bakit mas nagagalit ngayon ng Amerika na sa hinaharap ay mag-all out na sa kanilang pag-atake. Bukod dito, makailang beses na din na inatake ng Iranian-backed group ang mga base militar ng Estados Unidos sa iba't ibang mga bansa, tulad na lamang sa Syria, Iraq at ngayon ay sa Jordan naman. Noong una ay inatake ang kanilang mga pasilidad na nasa bansang Iraq. Nasa mahigit kumulang 40 beses ang ginawang pag-atake at nasa 56 na sundalong Amerikano na ang nasugatan. 3 magkakaibang atake ang kinumpirma at ang una sa mga ito ay sa convoy. Ang tropa ng Amerikano at mga Iraqi ay nagpapatrol noon malapit sa Mosul sa Iraq. Ang kanilang convoy ay tinarget at pinasabog ng mga Iranians. Labis na napinsala ang kanilang mga sasakyan subalit wala namang naiulat na nasawi. Ang dalawa pang kumpirmadong pag-atake ay sa mga base naman ng Amerika. Una ay sa Al-Harir Base at pangalawa naman ay sa Ain al-Assad malapit sa Baghdad. Nagpalipad ang Iran ng mga drones upang pasabugin ang mga base ng Amerika subalit tagumpay naman na napigil ang mga ito. Kasunod nito, noong kabubukas pa lamang ng bagong taon, inatake naman ang US military base sa northeastern ng bansang Syria. Himala din na walang nasawi sa naturang pag-atake at wala din naman gaanong naging pinsala sa lugar. Ang mga pag-atake na ito ay may tuturing na mahina pa lamang at ang ilan ay napigil pa ng Amerika. Pero hanggang kailan kaya ito kayang pigilan ng Estados Unidos at hanggang kailan ito gagawin ng Iran? Paano kung ang mga susunod na pag-atake ng Iran ay maging matagumpay na? Paano kung isa sa mga sundalo ng puwersa ng Amerikano ang mamatay? Kung mangyari man ito, sigurado na ang Washington Force ay magpapadala agad ng kanilang mga matinding resback at iyon ang kinatatakutan ng marami. Ayon sa Amerika, sigurado sila na ang pag-atake na ito ay kagagawa ng Iran o kung hindi man ay grupo na suportado din ng Iran. Subalit marin itong pinabulaanan ng Iran. Wala umano silang kinalaman tungkol sa mga nagdaang pag-atake na ito laban sa Amerika. Matatandaan kasi na unang inatake ng Iran ang mga base ng Amerika sa Iraq noong nakaraang linggo lamang na kung saan bahagyang nasugatan ang ilang sundalo ng Amerika dahil sa pag-atake ng mga drones at rocket sa base militar ng US sa Iraq. Sumiklab ang tensyon sa rehiyon habang tumitindi ang kaguluhan sa Israel, Palestine at Lebanon.
Dalawang drone at mga rockets ang inilunsad ng Iran Islamic Revolutionary sa base militar ng Estados Unidos sa Al-Assad Air Base sa bandang kanluran ng bansang Iraq. Ayon sa pahayag ng isang US Central Command, hinarang ng puwersa ng Estados Unidos ang 3 drone subalit may isang nakalusot na humantong sa pagkakapinsala ng bahagya ng ilang mga sundalong Amerikano na noon ay nasa Iraq. Kasama din sa mga bahagyang napinsala ay ang kanilang mga kagamitan. Dahil dito, ang puwersa ng Amerika ay mahigpit na binabantayan ngayon ang sitwasyon sa Iraq. At noong isang araw lamang, muli na namang nagsagawa ng pag-atake ang Iran laban sa Amerika na sa pagkakataong ito ay mga base naman nila sa bansang Jordan ang inatake ng Iran. At ang mas malala pa, 3 sa mga sundalo ng Amerika ang nasawi dahil sa pag-atake. Nangyari ito noon lamang linggo ng gabi sa US military base na Tower 22 na nasa bansang Jordan. Ito ay inatake at nasa 3 sundalong Amerikanong namatay habang hindi bababa sa 34 ang sugatan. Ito ay isang drone attack na ginawa ng nagpakilalang Islamic Resistance Group sa bansang Iraq. Ang grupo na ito ay nag-ooperate sa mga bansang Iraq at Syria at syempre, suportado pa rin sila ng bansang Iran. Ang grupo na ito ay nasa 1 buwan nang nakikisali sa giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Napaulat na nasa mahigit 150 beses na nilang inatake ang puwersa ng Amerika hanggang sa ngayong linggo ay umabot na sa sukdulan ng kanilang pag-atake na kung saan nasawi ang ilan sa mga sundalo ng Estados Unidos. Ang pagkasawi na ito ng 3 katao mula sa panig ng Amerika ay kauna-unahang nangyari mula na magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. At dahil dito ay malaki ang tsansa na aaksyon ng malala ang Estados Unidos. We shall respond. God bless you all. Thank you for allowing me to be here. Muling naglabas ng pahayag si Biden at ang huling mga linya sa kanyang pahayag ay isang pagbabanta. Ayon sa kanya, mananagot umano ang mga responsable sa nangyaring pag-atake at sa pagkasawi ng 3 nilang tauhan. Ang pahayag na ito ng Estados Unidos ay isang nakakaalarmang pahayag sa West Asia, lalong-lalo na para sa bansang Iran, kung saan ang bansang ito ang sinisisi ng Washington sa pagkakasawi ng kanilang mga sundalo. Pero ayon naman sa bansang Iran, hindi umano sa kanila nagmula ang utos na maglunsad ng pag-atake ang grupong ito laban sa Amerika at sariling desisyon umano ito ng grupo sa Iraq. Tila dumidistansya ngayon ang Iran at ayaw masangkot ang kanilang bansa sa kaguluhan. Subalit ang pahayag na ito ng Iran ay hindi katanggap-tanggap para sa Amerika at mananatili pa rin para sa kanila na Iran ang may kagagawan at nag-utos ng naturang pag-atake na iyon sa Jordan. Kahit ang ilang mga opisyal ng Amerika ay nagsasabi na ang Iran ang dapat sisihin sa nangyaring pag-atake sa kanilang mga base sa Jordan. Kaya naman dahil dito ay tila walang mapagpipilian si Joe Biden kundi ang maging agresibo at gumawa ng aksyon. Hindi din dapat ipakita ni Joe Biden na mahina siya, lalo pat ngayong taon ay magpapalit na ng bagong pangulo ang bansang Estados Unidos at isa na naman siya sa nangangarap makaupong muli sa pinakamataas na upuan sa kanilang bansa. Kaya naman dahil dito ay malaki talaga ang tsansa na mas paliyabin ni Biden ang tensyon. Kung noon ay tila walang takot ang Iran at ang rebeldeng grupo na sinusuportahan nito sa kanilang ginagawang pag-atake, ngayon na nauubusan na ng pasensya ang Amerika ay tila nagbabahag na sila ng buntot at natatakot. Sino ba naman ang hindi matatakot kung babanggay nila ang kinikilalang pinakamalakas lang naman na bansa sa buong mundo? Ang Amerika ay may 900 tropa sa Syria, 2,500 sa Iraq at 4,000 naman sa bansang Jordan. Ipinwesto sila sa mga bansang ito upang pigilan ang iba't ibang mga banta sa bansa, partikular na sa pagpuksa sa grupong ISIS. Subalit ngayon ay magiging abala ang mga tropang ito at mas paglalaanan ng oras ang mga grupong umaatake sa kanila na kilalang kaalyado ng bansang Iran. Sa pagkamatay ng ilan sa mga sundalo ng Amerika sa Jordan, tiyak na ang kaganapan ay mag-iiba at mas malaking pangyayari ang maaaring maganap sa hinaharap.